Magandang araw, ako si Alin Ocean T. Prado, ang ika-6 na pangkat. At ngayon, tatalakayin natin ang mga napanahong isyong lokal at nasyonal. Ipinapakita sa bahaging ito ang pag-aaral ng paggamit ng wikang Pilipino sa konteksto ng mga napanahong usapin sa loob at labas ng bansa tulad ng korupsyon sa gobyerno, kahirapan, kalusugan at iba pa. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang iba't ibang isyong panlipunan sa Pilipinas. Una, ang pag-abuso sa kapangyarihan. Mahalaga ang kapangyarihan upang ganap na magampanan ng isang leader ang tungkulin na inaasahan sa kanya ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Kung wala ito, walang pwersang makapibibigay pangil para sa mabuting pagtanggap ng lipunan sa maayos na implementasyon. Sinasabi ang kapangyarihan na ipatupad ang tungkulin ay ministral kung ang isang mamumuno ay walang ibang nararapat na gawin kundi ipatupad ang isang pulisya. Halimbawa, pagtupad sa tungkuling pagbatas trapiko para sa maayos sa transportasyon ng bawat pamamayang Pilipino. Pangalawa, ang mekanikong pagproseso ng income tax return. And pangatlo, ang pagproseso ng legal na titulo ng lupa mula sa orihinal na may-ari tungo sa bumibili ito. At pang-apat ay pagtanggap ng pamahalaan sa buwis na binabayad ng mamamayan. Ang susunod ay pakikipagsagwatan. Ang pakikipagsabwatan ay tumutukoy sa isang ugnayan ng dalawa o higit pang individual o grupo na nagkakaisa at isa katuparan ng palihim ang isang gawain na siyang ugat ng limitasyon ng ibang tuparin ang kinakailangan o nais nilang gawin. Ang halimbawa nito ay ang mga pa-meeting or tinatawag nating vote buying. So, yung ginagawa ng mga tumatakbong politiko ay nagsasagawa sila ng isang meeting sa isang lugar na kung saan ay nagbibigay sila ng mga mabulaklak na salita at bumibigay din ng sobre na may laman na pera na kung saan hinihikayat nila ang mga kabataan or yung mga magulang ng mga kabataan para sila ang iboto sa darating na halalan. Ang susunod ay ang pagdaraya sa halalan. Pinagkatiwalaan ng taong bayan sa mga politiko ang kinabukasan ng bawat mamamayan. At sa pamamagitan ng kanyang boto sa pamansa at lokal na halalan, ang bawat bulutanyonismo ang magsisimbolo ng pag-asa sa pagkakaroon ng magandang bansa at pananalig ng mga suportang kanilang binibigay. Sa pamamagitan nito ay makakabuluhan at kailanman ay hindi pagsisisihan. So ang halimbawa ng pandaraya sa halalan ay yung katulad ng sinabi ko nung una is vote buying. So mayroon silang pandaraya na ginagawa, yung binabayadan nila ang ibang tao para sila ang maging ihalal sa darating na halalan. So may mga konsepto na kaugnayan ng pandaraya sa eleksyon. Ang una ay pandaraya sa eleksyon o electoral count na i-report ni IB. Narito ang ilang mahalagang konsepto na may kaugnayan sa pandaraya sa eleksyon. Ang una ay ang pandaraya sa eleksyon o electoral fraud. Tumutukoy ito sa illegal na panghihimasok sa proseso ng eleksyon sa pamamagitan ng pagdagdag ng boto sa pinapaborang politiko, pagbabawas ng boto sa kalabang kandidato o pareho. Anumang akto na makakaapekto sa bilang ng boto na nagdudulot ng kaibahan ng boto sa nararapat na resulta ay maituturing din na pandaraya sa eleksyon. Bagamat ang bawat bansa ay may kanya-kanyang mga konsepto. Pumapasok din sa konsepto ng pandaraya ang mga kalahasang katulad ng pagbili ng boto. Katulad sa mga nababalitaan po natin ngayon na binibili nila yung mga boto ng mga mamamayan upang doon kumampi or upang maasahan nila na doon sila boboto sa binayaran nila. At pangalawa na rin dito, ang halimbawa ay ang pagpatay sa katunggali sa halalan. Ayun po. Tapos ang pangatlo ay ang pagpananabotahe ng mga balota. Yun po yung mga halimbawa ng pandaraya sa eleksyon. Ang pangalawa naman na konsepto ay manipulasyon ng eleksyon o election manipulation. Ito ay isang uri ng pandaraya na makikita bago maganap ang halalan kung ang komposisyon ng mga maghahalal ay nabago. Ang lantarang manipulasyon itinuturing na paglabag sa prinsipyong demokrasya. Ang ikatlong konsepto naman ay mahalaga ring matutunan ng mga mag-aaral ang konsepto ng disenfranchisement o ang pagtanggal ng karapatan ng isang tao na bumoto. Isinasagawa ang method na ito kung ang kandidato ay naniniwala na ang isang botante o grupo ng botante ay sumusuporta sa kabilang panig o partido. Sa ngayon po, nangyayari ito katulad na lamang po ng kumbaga, sinusure natin kung sa kanya ba talaga yung botante na yun ay sa kanyang panig or hindi. Yung madaming mga tao na tinatanong kung ikaw ay nakapanig sa kanya or hindi o baka sa kabilang partido ka. Ganun po. Maaari pang makita sa anyo ng pagpapahinang loob ng iba na magrehistro. Yung mga ganun pong method na nananakot sa mga botante upang hindi makaboto sa mismong halalan. O sa kailanman na nakapagrehistro na. Kayang tanggalin sila sa talaan ng mga botante sa pamamagitan ng inimo na legal na pagtanggal sa proseso ng korte. Katulad po yung sa mga ganun na nagagawan po ng paraan kapag may gagawin po talagang pandaraya sa eleksyon, yung tinatagtag pa po yung mga botante na dun sa mismong botohan para lang po madaya ang eleksyon. Ang ikaapat naman po na konsepto ay manipulasyon ng demografiya. Maraming mga pagkakataon na kayang kontrolin ng mga kinauukulan ang komposisyon ng mga manghahalal upang makatiyak na ang isang resulta ay pumapabor sa sinusuportang publiko. So kung iisipin po natin na marami po talagang nagagawa, mas makapangyarihan po talaga ang mga mapera kapag ganito pong halalan kasi ginagawa po talaga nila yung paraan upang umabor sa kanila yung resulta ng boto at doon po sila nagtatagumpay na mahalal sila doon sa kanilang posisyon. At ayun po, ginagamit nila ang kapangyarihan upang mang-abuso sa mga boto ng mamamayan, yung pakikipagmanipula sa mga boto upang pumanig ang resulta sa kanilang hinahalal na posisyon. Yun lamang po. Salamat. Ako nga pala si Mark Elmer Cruzat, ang inyong tagapag-ulat. Pag-uusapan natin about sa pagboto. Yun. Ang una ay intimidasyon.
Ang tumutukoy ang intimidasyon sa lakas o pwersa na ibinibigay sa mga botante upang sila ay bumoto pabor sa isang partikular na kandidato o kaya pigilan sila makibahagi o makiisa sa pagboto. Yun, parang ang inaano nila dito ay yung pinipersa nila yung mga botante na iboto sila o ang partidong daladala nila. Tapos sinabi naman dito na isa is yung pinipigilan silang makibahagi. Parang mga nangyayari sa mga katutubong mangyan na itinatago ang mga katutubong mangyan kapag ang partikular na kandidato ay hindi iboboto ng mga mangyan. Tinatago nila yung mga mangyan para hindi sila makaboto sa kalaban. Next. Ang susunod naman ay mga pag-atake sa lugar ng halalan. Madalas nagiging target ng pag-atake at mga kaharasan ang lugar na aktwal na pinagdadarausan ng lokal o national halalan. Inilalarawan ito ng vandalismo, paninira ng kagamitan o ari-arian, mga pananakot ng wait lang po, pause. Nagbubunga ng pangamba sa mga botante na tumungo sa lugar ng pagdarausan ng halalan. Parang kabilang din ito sa pananakot ng paghasik ng kaharasan dahil sinasabi dito na parang sinasabi nila na aatakihin nila yung particular na lugar na pagdadausan ng eleksyon para hindi makaboto yung mga botante kasi natatakot sila na madamay sila sa atake na yon at baka mapinsala sila. Ang sumunod naman ay karahasan o pananakot ng paghahasik ng karahasan. Ipinapakita nito ang mga botante sa isang partikular na demograpiko o mga kilala na taga-suporta na isang partikular na kandidato. Direktang tinatakot ang mga taga-suporta ng kabilang partido upang ibasura nito ang pagsuporta na hindi makakabuti sa sinusuportahang kandidato. Inilalarawan nito ng mga krimeng katulad ng pagpatay, pananakit at pagpapasabog at iba pa. Dito nangyayari yung natatapakan na yung karapatang pantao ng malayang pagboto dahil tinatakot ang mga botante na boboto sa kabilang partido o kalaban o kandidato. Kaya nangyayari yung karahasan at pananakot. Para silang iboto kasi alam nilang malakas yung kalaban, kailangan nilang takutin para silang iboto. Ngunit natatapakan ang karapatang pantao na malayang pagpili ng iboboto. Ang sumunod naman ay pagbabantang legal. May mga pagkakataon na sinasamantala ng mga politikong kawalan ng kaalaman ng isang individual sa kanyang karapatan na makiisa sa lokal at pambansang halalan sa pamamagitan ng pagboto. Sa pagkakataon na ito, ang mga botanteng pinaniniwalang sila ay walang legal na karapatan na bumoto, kaya naman ay may obligasyon na bumoto gamit ang partikular na pamamaraan. Ginagamit ng mga taong mapagsamantala ang kanilang kahinaang isang individual na ito ay matakot at maging resulta ng isang partikular na aksyon. Yun. Parang sinasabi nila, tinatakot nila yung mga walang kaalaman na maaari silang bumoto, na sinasabi sa kanila na hindi sila pwedeng bumoto dahil hindi maaari. Yun. At ang sumunod naman ay pamimilit. Ipinapakita nito na ang demograpiko na may kontrol sa balota ay sinusubukang hikayatin ang iba na sumunod sa kanila sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga lumalaban sa higit na nakakarami. Ang mga ito ay naiimpluwensyahan ng palitan ng kanilang mga naunang desisyon at kung sino ang kanilang iboboto. Parang kung may gusto nang iboto yung isang tao, is pinipilit nila na baguhin ang mga gusto nilang pananaw dun sa mga kandidato upang palitan ng kung sino gusto nilang iboto. Yun na yun. Kailangan pilitin para mabago yung gusto nilang iboto. At ang huli naman ay pamimili ng boto. Ang isang aktor ay maituturing na pamimili ng boto. Pamimili ng boto kapag ang isang partido politikal o kandidato ay nanghingi ng boto sa mga botante kapalit ng salapi. Mga kinakailangang kagamitan o kaya naman mga serbisyo. Ang kasayang ito ay karaniwang ginagamit upang hikayatin ang mga botante na ganitong usaping pandaraya sa eleksyon. Maging sa United States of America, Argentina, Mexico, Kenya at Nigeria ay talamak din ang pamimili ng boto sa eleksyon. Yan ang kadalasang nangyayaring pandadaya tuwing eleksyon, ang pamimili ng boto. Babayaran mo yung isang tao upang ikaw ang iboto. At kung halimbawa naman hindi mo babayaran, ay papalitan mo ng mga kagamitan tulad ng mga lupa, buhangin, mga kagamitan para ikaw ang iboto. At isa yung parte ng vote buying. Kaya pinagbawal na yata ngayon yung pamimigay ng mga buhangin, plywood, bakal, hollow block, semento yan. Kasi part yan ng vote buying. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig. See you at the quiz. Bye-bye! Pagnanakaw sa Kaba ng Bayan. Ang Kaba ng Bayan ay pangangahulugang kayamanan ng bayan kung saan dito nilalagay ang mga buwis na binabayad ng mga tao. Ano ang Kaba ng Bayan para sa iyo? At para saan ito? Ginagamit ito upang matustusan ang pangangailangan ng isang bansa upang mataguyod ng mga proyekto na magpapaunlad sa ating bansa. Pagnanakaw sa Kaba ng Bayan. Kadalasan na ang tiwalang ibinigay ng taong bayan sa mga politiko na kanilang niluklok sa pwesto upang pamalaan ng bayan ay nawala ng saysay sapagkat sa pagkasilaw sa mga kayamanang dapat sana ay ilalaan upang magsisilbi pantulong sa taong bayan. Ang suliranin nito ay matagal nang hinaharap ng ating bansa sa pananiniwalang ugat ng pagkakalugmok sa kahirapan ng bawat mamayanan. Ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay pinukol ng maraming aligasyon ng korupsyon at pagnanakaw sa bayan. Dahilan kung bakit ang taong bayan ay nagsawa na at natutong makipaglaban noong 1986. Ang dating Vice Presidenteng Jojo Marbinay. Hindi natupad ni dating Vice President Jojo Marbinay ang kanyang pangarap na mahahalal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 2016. Dahilan sa naging mainit ang lumabas na isyu ng katiwalaan sa Makati noong siya ay mayor pa lamang, ilang buwan bago maganap ang pambansang halalan. Ang pagnanakaw ay matatagpuan sa marami nitong anyo at may tuturing na krimen sa ilalim ng Kodiko Penal na Pilipinas at ilang mga umiiral na espesyal na batas o special laws. Una, panunuhol o bribery at korupsyon ng opisyal ng gobyerno o korupsyon ng public officer. Sa ilalim ng Artikulo
Artikulo 210 ng Kodigo Penal ng Pilipinas, ang direktang panunuhol o direct bribery ay maaaring isampa sa kahit na sinumang opisyal ng gobyerno na sang-ayon sa paggawa ng isang akto na may tuturing na krimen kaugnay ng kanyang opisyal na tungkulin bilang konsiderasyon sa kahit na anumang hain. Tumanay pangako, regalo o bigay na tinanggap ng natural na opisyal, personal man o sa pamamagitan ng iba. Ang krimen sa ilalim ng probisyong ito ay maaari ring ipukol sa opisyal na natatanggap ng regalo bilang konsiderasyon sa isang akto na hindi maituturing na krimen, bagamat higit na mababang parusa ang katumbas nito. Mayroon ding krimen na katulad na uri kung ang isang opisyal ng gobyerno ay tanggap ng regalo o ng pangako bilang kondisyon na hindi siya gagawa ng isang aktong batay sa kanyang opisyal na tungkulin. Sa Artikulo 211, isinaad sa artikulong ito na ang isang opisyal ng gobyerno ay maaaring makasuhan ng indirectang panunuhol o indirect bribery sa simpleng akto ng pagtanggap ng regalo dahil sa tanggapan ng kanyang hinahawakan. Inamyandahan ng Batas Pambansa bilang 872, ika-10 ng Hulyo 1985. Sa Artikulo 212, ang pananagutan ng katapatan sa bayan ay tungkuling inaatang sa lahat, maaaring sa mga pribadong individual. Kaugnay nito ay ang krimen ng korupsyon ng opisyal ng gobyerno. Ayon sa Artikulo 212, ang krimen na ito ay maaaring ihain sa kahit na sinumang tao na magbibigay ng alok o mga pangako o mga regalo o aginaldo sa opisyal ng gobyerno. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Janice F. Alidon at ang aking tatalakayan ngayon ay ang sistemang padrino o palakasan at konsepto ng kabayanihan ng mga Pilipino. Ang unang kong tatalakayan ay ang sistemang padrino o palakasan. Ano nga ba ito? Ang sistemang padrino o palakasan ay isang matagal na issue sa ating bansa kung saan ang isang tao ay nakakakuha ng posisyon, pabor, o proyekto hindi dahil sa kanyang kakayahan kundi sa kanyang koneksyon sa mataas na institusyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi karapat-dapat may mga taong nauupo sa mataas na posisyon. Saan ito nangyayari? Una, sa gobyerno. Pangalawa, sa mga pampublikong opisina. Pangatlo, minsan pati na rin sa paaralan, universidad at lokal na komunidad. Bakit ito problema? Hindi nabibigyan ng pagkakataon ang mga karapat-dapat ng mga tao, nagiging sanhi ito ng katiwalian, korupsyon at hindi epektibong serbisyong pampubliko. Pangatlo, nagkakaroon ng kawalan ng hustisya at di pantay-pantay na oportunidad. Ayon sa Civil Service Commission, ang nepotismo o cronyismo ay mariing na pinagbabawal, ngunit sa kabila ng mga patakaran, laganap pa rin ito sa maraming ahensya. Wala pang konkretong batas na tunay na nagpaparusa sa sistema ito. Iba pa ang uri ng korupsyon sa Pilipinas. Una, ang pag-iwas ng pagbayad ng buwis. Ito ay hindi pagbabayad ng tamang buwis ng mga mayayamang tao o negosyo. Pangalawa ay ang ghost project or payroll. May mga proyekto o empleyado sa papel ngunit hindi naman talaga totoo. Pangatlo, pag-iwas sa batas o sa pagkuha ng kontrata. Nilalabasan ang tamang proseso para magbigyang pabor ang kakilala. Pang-apat, pangungutong or extortion. Paghingi ng pera kapalit ng serbisyo o pabor. Panglima ay ang panunuhol o bribery. Pagbibigay ng pera o regalo upang makalusot sa batas. Ang pangalawa kong tatalakayin ay ang konsepto ng kabayanihan ng mga Pilipino. Ano nga ba ang kabayanihan? Ayon sa mga mananaliksik tulad ni Dr. Zo Salazar, ang kabayanihan ay hindi lang tungkol sa digmaan. Ang tunay na bayani ay yung may malasakit sa kapwa, nagsasakripisyo kahit walang kapalit. Mga halimbawa ng tradisyonal na mga bayani. Una, si Dr. Jose Rizal, si Andres Bonifacio, Melcharo Aquino, Manuel L. Quezon, at marami pang iba. Ngunit ngayon, may makabagong anyo ng kabayanihan. Una, mga OFW. Hindi madali ang trabaho sa ibang bansa, ngunit ginagawa nila ito upang makatulong sa kanilang pamilya. Pangalawa, mga inventor, scientificong Pilipino. Lumilikha ng makabagong teknolohiya upang makatulong sa kalikasan at komunidad. Pangatlo, mga guro at frontliners patuloy na naglilingkod sa gitna ng panganib. Mga volunteer, tumutulong sa gitna ng sakuna, kalamidad at kahirapan. Panglima, ordinaryong mga tao na gumagawa ng tama kahit mahirap. Hindi tumatanggap ng suhol, tumutulong sa kapwa, nagtatanim ng mga puno. Ayon sa artikulo ng MyPar 2013, may mga bayani hindi sila binabayaraw sila ay tunay na halili ng komunidad. Sa aking pagtatapos, nais ko pong bigyang diin ang dalawang mahalagang bagay. Una, ang sistemang padrino ay isang hadlang sa kaunlaran. Dapat nating labanan ito sa pamamagitan ng pagiging tapat, patas at pagbibigay halaga sa kakayahan, hindi sa koneksyon. Pangalawa, ang kabayanihan ay nasa puso. Sa bawat puso ng Pilipino, hindi natin kailangan maging sundalo para matawag na bayani. Sa simpleng pagtulong sa kapwa, sa pagiging tapat at pagmamalasakit sa bayan, tayo ay tunay na bayani. Magandang araw, Ginang Rekto. Ako nga pala si Joseph Gadon, ang tagapag-ulat ng konsepto ng kahirapan. Ang kahirapan ay isang matinding suliraning panlipunan na may dalawang anyo. Ang unang anyo, ganap na kahirapan, kawalan ng batayang pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, tirahan at kalusugan. At ang pangalawa naman ay relatibong kahirapan, kakulangan ng salapi kumpara sa iba pang lipunan. May dalawang pananaw sa kahirapan. Ang unang pananaw, individualistkong pananaw, isinisisi sa individual ang kahirapan dahil sa katamaran, kakulangan sa edukasyon at mababang kumpiyansa sa sarili. At ito naman ay ikalawa, struktural na pananaw, nakikita bilang bunga ng sistematikong problema sa lipunan at ekonomiya tulad ng korupsyon at hindi patas na patakaran. Ayon kay Dr. Phil Bartel sa Linibitan, Trade Jurisio, ang limang sangkap ng kahirapan ay: una, kawalan ng kaalaman; pangalawa, sakit; pangatlo, kawalan ng pagpapalaga; pang-apat, hindi pa pagkakatiwalaan; at panglima, pagiging palasa. Ang kahirapan ay masusolusyonan lamang kung masusugo ang mga sangkap na ito sa bawat pamilya. Yun lamang po at marami pong salamat.
Dumako naman po tayo sa usaping pangkalusugan. Unahin po natin ang malnutrisyon. Ang malnutrisyon ay isa sa mga kinakaharap na problema ng ating bansa dahil sa kahirapan at kawalan ng wastong pagkain. Isa pa rito ang kawalan ng sapat na kaalaman ng tao sa kahalagahan ng nutrisyon sa pamumuhay. Kagutuman o malnutrisyon ang pinaka-nakababahalang banta sa ating kalusugan, samantalang ang malnutrisyon ang may pinakamalaking ambag sa kamatayan ng mga bata na makikita sa kalahati ng lahat ng kaso batay sa ulat ng World Health Organization. Kaya't may mga kababayan tayo na tumutulong sa kapwa nating Pilipino na nakakaranas ng tagutom at malnutrisyon. Nagsasagawa sila tulad ng mga feeding program, seminar at outreach program at iba pa upang mabawasan o bumaba ang kaso ng malnutrisyon o tagutom sa ating bansa. Ang pangalawa sa ating usaping pangkalusugan ang HIV or Human Immunodeficiency Virus. Ang Human Immunodeficiency Virus o AIDS ay isang kondisyon na sanhi ng infeksyon na walang makikitang sintomas ng sakit ang taong may ganitong uri ng sakit maliban sa trangkaso. Habang patuloy ang infeksyon, higit nitong sinasalakay ang immune system na maaring magdulot ng sakit na tuberculosis, opportunistic infection at tumor. Tinatayang 36.7 million katao ang may kaso ng HIV na nagresulta ng kamatayan noong 2016 na nasa 1 milyon. Narito ang iba't ibang impormasyon patungkol sa HIV. Una, ang pakikipagtalik ng walang proteksyon, anal o oral. Pangalawa, kontaminadong paraan ng pagsasali ng dugo. Pangatlo, hypodermic na karayom. Pang-apat, mula sa ina tungo sa anak sa panahon ng pagbubuntis ng ina. Panglima, pagpapasuso. Ngunit anuman likido na mula sa katawan tulad ng laway at luha ay hindi nakakatulong sa pagsasali ng HIV. May iwasan ng HIV sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pang-una, ligtas na pakikipagtalik. Pangalawa, programa para sa pagpapalitan ng karayom. Pang-apat, pagpapagamot. Pangatlo, paggagamot. Pang-apat, pagbibigay ng antiretroviral medication sa bata sa panahon ng ipinagbubuntis. Tayo ay dumako sa pangatlo sa usaping pangkalusugan. Ito ay ang dengue. Nagmumula ang sakit na dengue dala ng kagat na lamok sa pantropikong bansa tulad ng Pilipinas. Alam naman natin dito sa Pilipinas, may ilan-ilan tayong kababayan na walang pakialam sa kapaligiran nila kung saan sila nagtatapon ng basura. At yun yung isang dahilan kung bakit nagkakadengue dito sa atin or dito sa ating bansa. Ang sintomas nito ay karaniwang makikita simula 3 hanggang 14 na araw matapos ang infeksyon tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng ulo, pagsusuka, pananakit ng laman at kasukasuan.